may bulong-bulungan, 'di ko na lang sasabihin. Pero may mga bahong ilalabas ang Revilla laban sa mga dito kila Boying. Posible yan kasi magkakasama yan diyan, sa Cavite, 'di ba? At alam natin ang baho ay hindi mo matatago forever. Lalabas at lalabas yan, 'di ba? So yung may nagsabi sa akin, "Alam mo, ganito, Kotsong Ali, ganito, ganito." Hindi ayaw natin maging tsismis vlogger, pero antayin niyo. Ako naniniwala ako may hawak na video, eto si Revilla. Itong Revilla laban dito kila Boying. Pero antayin na lang, 'no? Pero kasi 'pag personal hindi ako maglalabas niyan. Pero lalabas 'yan. Antayin, titingnan natin, ewan ko, basta naibanggit lang sa akin at hindi ko puwedeng sabihin kung sino nagbanggit. Basta kung marami kang kalokohan sa buhay, hindi mo forever maitatago 'yan. Okay, punta po tayo dito. New Year, new plans na rin ang inilatag ng MMDA para sa taong 2026. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nais nila na ma-involve na rin sana sa planning, execution at implementation ng infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways. Kabilang dyan ang mga para sa flood control. Kami ay makikipag-usap kay Secretary Dizon at makikipag-tie up dahil alam niyo naman ang DPWH ang gumagawa ng mga infrastructure projects insofar as flood control is concerned. Tine-turn over na lang yan sa atin pag nagawa na. Ang isa sa ilang plano na yan Yung pogi, nakita niyo yan. May pogi ron, ay kasunod na rin ng pag-uusap nila ni dating PNP Chief Nicolas Torre III na opisyal nang ipinakilala bilang bagong General Manager at spokesperson ng ahensya. Ito si Torre. Alam mo, to si Torre, wala talagang respeto sa sarili. PNP chief ka. Sinibak ka. Saglit ka lang PNP chief. Sinibak ka agad. Dahil nagkaroon lang sila di umano ng iringan ni John Vic. Sinibak ka tapos ginawa kang spokesperson at general manager ng MMDA. Para ano? Para mag-resign ka, para yung kanilang PNP chief ay maging 4-star kasi isa lang po ang 4-star dapat. So pag nag-resign na siya, hindi na siya 4-star. Tingnan mo, walang bait sa sarili to si Nakakahiya to si Torre. Walang respeto sa sarili. Harap-harapan siyang sinasampal ni Revilla. Wala siyang ginawa. Ganyan ba ang PNP chief? Ganyan ba ang dating PNP chief? Harap-harapan kang binabastos, wala ka man lang ginawa. Tinanggap mo pa yung pambabastos at nilunok mo. Pwede naman sana hindi mo na pinansin Pero tinanggap mo pa? Nakakadiri ka. Di ba? Parang isa kang PNP chief. May nakita kang nagdodroga. To the very least, wag mo nang pansinin. Pero ikaw, iba po ginawa mo. Tinanggap mo pa na ikaw ang protector. Ikaw pa nagbabantay sa labas habang nagdodroga sa loob. Halimbawa lang po yan Ganyan po walang karespeto sa sarili to si Torre. Sa bagay, yung ipakidnap po yung dating presidente. Talagang itong mama na ito. Hindi ko alam kung balat lang ang sunog dito. Baka pati kaluluwa na ito, sunog na rin. Ganyan po kalupit tong mama na ito. Basta para sa pangarap. Kahit na yurakan na siya. Kahit insultuhin yung kanyang pagkatao. General Manager at spokesperson ng ahensya. Ayon kay Chairman Artes, 70 to 80% ng operational matters na may kinalaman sa ahensya ay pangungunahan ni Torre. From PNP chief, ngayon tagalinis.
tagalinis ng daan. Metro Aid. Traffic. Pagka may nahuli to, may nahuli sa daan, mag-iingat kayo. Pupulutin kayo sa dahig. Ganyan ang gagawin nitong mama na to. Siya lahat ang magiging in charge and magpapatakbo basically na aming ahensya insofar as day-to-day operations are concerned. So essentially, we'll oversee everything sabay-sabay yan. Sabay-sabay natin gagawin. May mga focus, siyempre. Sa ngayon, ang focus natin, yung Focus mo si Duterte. traffic, dahil perennial naman yan. Traffic. Sa tingin nyo may magagawa to sa traffic? Wala, pampagulo lang yan. Ang baha, ang solid waste management. Sa kanilang pag-uusap, ayon kay Artes, bilang dating PNP Chief si Torre, traffic management at traffic enforcement ang pinapatutukan nito. Naging traffic police ang naman. Hindi ko inuinsulto yung traffic police pero pambihira naman, Torre. Hindi mo alam kung bakit ka nilagay dyan? Hindi mo alam ang dahilan? Pambihira. Harap-harapang pambabastos ang ginawa sa'yo ni John Vic. Napag-usapan namin unahin yung discipline ng aming traffic enforcers. So, meron kami dito na yung kung tinatawag namin SIIO, yung nag-investigate at nag-observe ng performance ng ating mga enforcers. Yung mga gumagawa ng hindi maganda, sila yung nag-investigate, lalo-lalo na pag may reklamo. At yun ay sila yung nagkakaso. Aminado si Artes na marami na rin ang nakasuhan sa kanilang tauhan at sa ilalim ng pamumuno ni Torre, mas magiging strikto ito at mas magiging maigting ang investigasyon. I-review din daw ni Torre ang mga lugar kung saan pwede pa mag-improve ang pagmamando ng trapiko, katulad na lamang ng Marcos Highway, Commonwealth Avenue Buong Pilipinas, kailangang improve ang traffic. at iba pa. Naging usap-usapan naman sa social media na tila demotion ang posisyon ni Torre ngayon. Sagot naman ang dating PNP chief dito. Kayo na naman nagsabi niyan eh. Hindi. Tanga ka ba? Hindi, ako yung nagtatanong lang And are you really that stupid? Are you really that naive? Paano ka naging PNP chief? Sabi niya, kayo lang Hindi. Karamihan po ng Pilipino yan ang iniisip. Kaya yung sinasabi ni Torre niya, katangahan na yan. Pambihira. Halata, obvious na obvious. PNP chief, gagawin kang general manager ng MMDA tapos hindi mo sasabing demotion. Ang gago. Gaya ng sabi ko, di ba? At the end of the day, the coach is always the one na masusunod, di ba? The government is a very, very big machinery. Isang malaking birokrasya yung gobyerno. At ating presidente ang nasusunod yan, especially sa mga direct presidential appointees. Para kay Torre, Sinasabi niya, presidente na susunod. Alam namin yan. Pero sinasabi mo yung mga facts. Alam ng Pilipino yung presidente na susunod. Pero yung ginawa sa demotion yan, kahit ba sabihin natin yung presidente na susunod, yung kagaguhang ginawa sa iyo, demotion yun. Akatanga mo naman, kung PNP chief, kung hindi mo alam yun. Hindi mo kailangan kaming lecturean na yan prerogative ng presidente. Ang punto rito, pag-iinsulto yung ginawa sa'yo, demotion. Tapos hindi mo alam. Ganun kakatanga? isa itong pagkakataon para magsilbi na hindi niya palalagpasin. Para sa agenda Ito, gusto kong bigyan ng komentaryo Ano sabi ni Tito Soto? Malinis yung budget pero gusto ni PBB mas malinis pa. Walang yan. Nagsama-sama yung linis-linisan.
Naayos na ba yung sinasabing kabit mo yung sinasabi ni Anjo Ilianang kabit mo, totoo ba yun? Eh, bakit ko binabanggit yan? Kasi parang linis-linisan ito. This is very obvious. Akala ko naman nagbagong buhay itong mga 'to. Nahimasmasan nung Pasko kaya tayo ay nagpahinga muna. Sabi ko na baka naman, may pagbabago mangyayari sa gobyerno. Wala. Before, padaplis lang ang banat nitong dalawang magkaibigan, si Tito Soto tsaka si Ping Lacson. Ngayon hindi. Kumbaga't sa bakla, dati tinatago pa na sila'y bakla. Ngayon lantaran na. Lantaran na yung pagiging bakla. Lantaran na sila'y kumukuha pa ng lalaki. Parang ito'y bakla na nagpasuso, pero itatanggi na bakla. Para itong bakla na nagdadamit pambabae, pero itatangging pambabae. Ganun ang ginagawa nitong dalawang magkaibigan, si Ping Lacson. Lahat naman kayo dyan malinis. Yan ang sasabihin nyo, lahat kayo dyan malinis. Ako napagpagtaka talaga. Magkano kaya ang pakinabang nito si Tito Soto sa ghost projects? Grabe to, hindi ba to nahihiya? Dahil may mga matitinong Soto, ha? Mm. Tapos in denial pero lantaran. Grabe, oh. Kasipsip kay Bongbong Marcos. Tapos excited. Naalala niyo nung pinag-uusapan yung impeachment ni BP Sara, excited tong mama na to. Ganyan po kadugyot itong tao na ito. Ganyan na po kadugyot ang karakter ng mga politiko natin. Matindi po.